of church government, healthy disagreement can lead to a richer understanding of Scripture. Healthy disagreement, it says here, can lead to a richer understanding of Scripture. So, be open-minded, alright? Tanggapin natin yung mga iba't ibang kapahayagan, iba't ibang interpretasyon, at saka pag-usapan natin, padaanin natin, tignan natin sa Scripture, and then padaanin natin sa ating Panginoong Kristo. Gamitan natin ng Jesus filter or Jesus lenses. Ano ba yun? Yung Jesus filter na yun, Jesus lens, is yung katuruan ng Panginoon, yung buhay ng Panginoong Kristo, yung vision niya, alright, na ang bunga ng kanyang mga katuruan ay light, magaan. Yun sabi niya sa Matthew 11:28, "Come to me all you have weary and heavy laden, and I will give you rest. My yoke is light." Alright? I will give you rest, sabi ng Lord. So dapat, yung ating mga pa-interpretasyon, yung ating pagbasa, paglalapat ng mga scripture, dapat magaan, restful, hindi siya oppressive, hindi siya nakakatakot, hindi siya nakakagilty, dahil walang ganon na katuruan ng Lord. Alright? Although, binanggit niya ang hell, pero hindi yun ang pinagtuunan pansin ng Panginoon. Hindi niya yun pinagtuunan. Kasi kapag intindihin talaga natin ang mensahe ng Panginoon about love, about grace, mercy, alright, ay talagang may enjoy mo ang buhay Kristiyano. Pero kapag ang gamit mo ay Pharisaic lens na pananakot, paggigilty, ayan, guilt tripping, power tripping na yan, alright, talagang patatakot ka. Nasaan yung rest? Nasaan yung peace? Nasaan yung light na sabi ng Panginoon na ang kanyang katuruan, ang kanyang yoke ay magaan. Hindi siya mabigat. Hindi siya nakakabigat sa damdamin. Hindi siya nakakabigat sa isipan. Alright? Sabi naman ng mga iba, kailangan kasi na kung minsan takutin. Alam niyo, walang ganun na itinuro ang Panginoon o walang ganong style ang Panginoon Kristo na tinatakot niya ang kanyang mga disciple o ang kanyang mga followers para sumunod. Walang ganun. Kundi ang ibinigay ng Lord, understanding, acceptance, alright, compassion, mercy, grace, love. Yun ang ibinigay ng Lord. Yun ang i-demonstrate, ipinakita ng Panginoong Jesucristo. Yun ang ipinakita ng Panginoon. At ang bunga ng kanyang pagtuturo ay magaan. Nakakahanap sila, sabi niya, ng kapahingahan. Malaya silang pumasok at lumabas. Sabi niya, I am the gates. Sabi ng Lord, ako ang pintuan. Lahat ay malayang pumasok at malayang lumabas at makakahanap sila ng kapahingahan. Yun ang mensahe ng Lord. Yun ang Jesusness. Yun ang Jesus lens. Yun ang Jesus filter. Alright? Ang mga iba ngayon, pinaghahalo kasi nila yung Jesus lens at ang Pharisaic lens. Nang sabi nila, kailangan ng law, ng batas, para madisiplina ang tao, ang mga miyembro. Pero walang ganong estilo si Jesus. Bakit? Kapag ang tao ay naunawaan niya talaga, kapag ang mga tao ay naunawaan niya talaga ang mensahe ng Panginoon about love, about grace, about mercy, gagawa pa ba siya ng kasalanan? Gagawa pa ba siya ng pagkakasala kung talagang naunawaan mo ang Panginoong Kristo? Pero kung puro strictness, puro batas, puro discipline, wala. Ang magiging bunga niyan is hypocrisy. Yes, hypocrisy. At yan ay style ng mga Pharisee. Tignan mo ha,
Every Sunday, dinidisiplina mo ang iyong mga tao, ang iyong mga miyembro. Aba, talagang behave na behave every Sunday. E alam mo ba kung ano ang kanilang ginagawa doon sa labas ng church, Monday to Saturday? Nababantayan mo ba? Hindi. Kaya nagiging hypocrites ang maraming tao. Bakit hindi natin dapat gawin iyon na binabantayan ang ating mga tupa? Tinawag tayong ambassador of Christ. At ang ambassador, ibig sabihin, siya ay representative ng isang bansa o isang kingdom para doon sa ibang bansa. Na walang ibang dapat gawin itong ambassador na ito ay dalhin ang mensahe ng host na nagpadala sa kanya. Alright? Yun ang ambassador. Pero kapag ang ambassador na ito ay meron siyang sariling agenda, iniba niya yung mensahe, magkakaroon ng conflict. Magkakaroon ng kaguluhan sa bansa na nagpadala sa kanya at sa bansang pinuntahan niya. Tayo ay tinatawag na ambassador ni Kristo. At wala tayo dapat ibang dalhin kundi ang mensahe ng Panginoong Kristo. Ano yun? Pag-ibig, love, grace, mercy, kindness, and so on and so forth. Yun, walang iba. Yung good news, gospel. Go ye and preach the gospel to all nations, sabi niya. Anong gospel yun? Good news na tayo naligtas dahil sa dakilang habag ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging pulis, upang maging tanod, maging CIA, maging detective, na magbantay ng ating kapwa mananampalataya. Hindi natin trabaho yun. Ang trabaho natin is ipahayag ang kabutihan ng Diyos, ipahayag ang mga salita ng Diyos, ipahayag ang mensahe ng Panginoong Kristo. Alright. At ang trabaho naman ng Diyos, siya na yung magbabantay. Siya na yung magpupulis. Siya na yung magtutuwid. Siya na yung magdidisiplina sa bawat tao, bawat Kristiyano na tumanggap ng mga salita ng Diyos. Hindi natin trabaho na magbantay. Kaya nga maraming mga pastor ang talagang depressed, stressful o problematic kasi nga kinukuha nila yung trabaho na hindi para sa kanila. Hindi kasi nila naintindihan ang talagang tunay na trabaho nila. Kinukuha nila yung trabaho na para sa Diyos. Yung magtuwid, manghusga, magbantay, magpulis. Hindi natin trabaho yon. Hindi trabaho ng ambassador yon. Hindi trabaho ng Kristiyano yon. Kundi trabaho ng Diyos yon. Ang trabaho lang natin bilang mga Kristiyano ay magpahayag ng salita ng Diyos. Magdala ng mabuting balita. At yung magbantay, magpulis, magtanod, mag-judge, lalo na mag-judge, ay sa Diyos na po yun. Trabaho na po yun ng Diyos. Alright? Para mapagaan ang trabaho natin bilang mga pastor, bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat alam natin kung ano ang talagang trabaho natin as an ambassador of Christ. Alright? We are just a messenger of God. We are not called to become a police, to be a tanod, to be a prosecutor, and even to become a judge. Because God is the judge. Jesus is the judge. Alright? So, yan ang tandaan po natin, mga ka-ambassador ni Kristo. Mga kakatawan ni Kristo. Alright? Tandaan po natin yan, mga ka-ambassador ni Kristo. Wala tayong ibang trabaho kundi dalhin ang mensahe ng nagpadala sa atin. Alright? Ang mabuting balita. Hindi tayo tinawag maging pulis o maging tanod o maging prosecutor, o maging abogado. We are called as a witness of Christ. Witness. We are not called a prosecutor. We are not called to be a lawyer. We are not called to be a judge. But to be a witness, an ambassador of Christ.
we should know our duties, our responsibilities, our accountabilities, nothing but to preach, to bring, or to preach the good news to all nation. Wala nang iba. So, yun. Thank you so much once again. God bless you, and nakabuhan niyo pong kaibigan sa ere, Marvin Gano ng Margan Channel, Margan Thoughts, Pre Margan na nagsasabing, alright.